M-Site pinaiyak ang mga DDS sa kanyang naging banat sa laban nila ni Plaridel. Naghalimaw at tinurog ang puso ni Plaridel sa round 3. Alam naman natin na isa si M-Site sa most bashed MC sa Flip-Top dahil sa naging miyembro nga siya ng 3GS noong prime years nila. Pero hindi naman natin maitatanggi na kahit maraming hate comments na tatanggap ang MC na ito sa bawat laban niya, ay hindi naman ito nagpapabaya sa kanyang mga performance. Lagi nga itong handa at 100% preparado, kaya sulit siyang panoorin sa live. Dahil ramdam mo talaga na pinaglalaanan niya ng oras at effort bawat battle niya. Hindi siya yung tipong aakyat lang ng entablado nung walang maayos na baon. Kitang-kita naman sa consistency na seryoso siya sa craft niya bilang battle MC. Sapagkat hindi lang ang mga sanga dapat mabuwal ang puno. Hindi maiibsan ang gutom kung puro namumuhunan ang namumuno. Pagbabangayan, pagbabangasan kung sino mas angat at tuso. Anong Bisaya versus Tagalog? Ulol, Pilipino lapat sa mga mapang abuso. Kahit marami na siyang na-accomplish sa Flip-Top, ay para sa akin, nananatili pa rin siyang underrated na MC dahil kahit ngayon ay marami pa rin viewers ng Flip-Top na hindi siya nabibigyan ng props o na-appreciate man lang ng maayos. Madalas kasi na napapansin ng mga tao yung issue ng mga kagrupo niya kaysa doon sa actual na kalidad ng mga performance at sulat niya. Pero kapag inisa-isa mo naman yung mga laban niya, hindi mo ito makikita na nagpapabaya siya. Kahit sinong kalaban pa yan, veteran man o rookie, lagi siyang may dalang malalakas na bara, maayos na angle at magandang performance. At dahil nga sa mga naging linya niya sa round 3 laban kay Plaridel, siya na naman ngayon ang most bashed MC sa social media. Dahil puro patama at tirada nga sa DDS ang mga naging material niya sa round na ito. Nakakabagabag. Dito nga sa Flip-Top, pag bumoto, pinapaliwanag. Yung gusto nyong iboto, di nagpapaliwanag. O sige, tama na yung ibang bansa. Pag-usapan naman natin yung sa mga Pinas lang. May mga batang inosenteng nadamay, teacher ka! May nawalan ng anak, kapatid at pamangkin. Loyalty mo wala sa bayan, putang ina mo si Plaridel ka pa man din. Nag-react date sa naging halimaw na performance ni M-Site ang pambansang kaaway ng mga DDS na si Gabe Pineda. Well, mag-share ng fake news. Tapos pag pinakitaan mo ng resibo, i-delete. Pag nakakita ng AI, Sara nakikipagkamay sa magbibigay ng gas, kinikilig. Magpiprint ng karton, susuotan ng jacket, susubuan ng pagkain, nakakabagabag. Dito nga sa Flip-Top, pag bumoto, pinapaliwanag. Yung gusto nyong iboto, di nagpapaliwanag. God damn! Alam nyo guys, mabigat tong mga bara na nanggagaling kay M-Site. Kasi dati siyang DDS. So to be able to go out of that circle and be like this, grabe, mas may laman, mabigat. Kasi kung kaya niya, what's stopping you? Di ba? Pag naiisip kong taon-taon, paulit-ulit nyo yung tinatapik, ang sakit sa anit. Sa mga estudyante, payag kayo, yung nagbibigay ng test, di marunong mag-fact check. Kagaya nga na sinabi ko, coming from an ex-DDS, this means way more. Compared kung kunwari, known nakakampink o kaya known na leftist yung nagsasalita. So, I mean, props, of course, kina Vitrom and whatnot. Pero ito, I think it takes more courage to get out of a fan base. May dumating lang na oil tanker, pangalan Sarah Sky, may post agad to. Kahit Brunei, di kayo bibigyan ng gas kasi hari nyo si Roque. I know that from a lyrical standpoint, napaka-generic lang ng bars. Hindi naman sila ganun ka, alam mo yun, ka-lyrical talaga. Especially on M-Site standards. Magaling na MC to si M-Site. Ayun na nga yung konteksto behind this, yun yung malupit eh. Kasi dati nga siyang DDS, alam ko ulit-ulit ako, pero tara. Didilis, bangag, karton, maleta, nagtatalo-talo pa talaga itong mga gago na to. Okay, Imelda, may mga binawing alahas. Sa inyo naman, may nakatagong bato. Speaking of bato, mga suntok mo parang bato. Kasi hindi pumapasok. May advantage talaga yung team replay kasi feeling ko the bars during a Flip-Top battle go so fast
na madali lang silang ma-overlook ng crowd. Madali lang silang mawala kasi hindi mo agad makakatch eh. So makukuha mo lang to kapag replay talaga. Ayun, late nagre-react yung crowd. Sige, tama na yung ibang bansa. Pag-usapan naman natin yung sa mga Pinas lang. Oh, damn. Para sa mga maagang nabawian ng buhay at sa pagpatak ng mga luha. Para sa kanya, masagana ang pamumuno sa dami ba namang naging pataba sa lupa. May mga batang inosenteng nadamay, teacher ka. May nawalan ng anak, kapatid at pamangkin. Damn. Loyalty mo wala sa bayan, putang ina mo si Plaridel ka pa man din. Alam nyo, I'm gonna keep going back to the point na this means so much more coming from a DDS, ex-DDS. For you to be able to come up with these ideas, let alone these bars or these lines na ibabattle mo sa isang flip-top battle, napaka-laman niya. Kasi you're actually not just battling someone from the other side, but you're also battling an older version of yourself. Kung sino ka dati, yung paniniwala mo. Syempre, kung DDS ka, suportado ka sa EJK, di ba? Pero to be an ex-DDS or a previous Duterte supporter and to be able to come up with these awakening lines, basically, malaking bagay siya. Plaridel! 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 Mahiya ka kila Luna. Hanggang ngayon, ikay birheng naniniwala sa pag-ibig ng isang puta. Sumusunod ng walang tanong kung susumahin ay alipin na to. Nakasuporta sa mga taong dahilan kung ba't sa sariling bayan ay para pa rin bilanggo. Na para sila makalanghap na sariwang hangin, tayo ang naghihingalo. Nakayukuna ako sa sobrang papa ng tingin ko sa'yo. Man! Iyak na lang kayo? Humanda kayo sa 2028? O ba't sino bang nabudol? Kami ba? Yan lagi yung sinasabi ng mga DDS na iyak na lang kayo. Humanda na lang kayo sa 2028, magtago na lang kayo, lagot kayo kapag nanalo sila. Bakit? Ba't tayo magtatago? Ba't tayo matatakot? Kung sa tingin ninyo, okay ang kandidato nyo, bakit pananakot yung puhunan ninyo? Diba? Parang... Tinutulan na yan dating-dati pa. Putang exactly. na mga... Exactly. Never nagme-make sense. Kaya halatang propaganda talaga yun eh. Yung binabalik nila na kain-suka narrative, it doesn't make sense. I don't know a kakamping that supports Marcos. Siguro kinokomend yung mga ginagawa niyang okay. Pero from a supporter's perspective, itigil niyo yan. Kayo yung nagboto dyan. Kayo yung nag-upo dyan. Huwag niyong pinapasa sa amin yung ginawa ninyo. It's great that probably you're taking accountability. Pero at least, buuin ninyo. Hindi yung isa lang yung sinusuka ninyo. Tapos yung isa, wini-welcome nyo with open arms. Para pagdating ng 2028, boboto nyo na naman. Tapos kapag pumalpak, sa amin na naman yung sisi. Diba? Propagandang meaningless. At oo, tang ina mo nang gagaling to sa dating kapwa mo, DDS. Yun yung sinasabi ko. To be able to say this as an ex-DDS, it becomes way deeper. The bars, even if it's generic, wala naman silang super daming multi, or parang wala naman nga multi, pero coming from an ex-DDS, man,